Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po uli sa isa na namang episode ng ating talakayan dito po sa Attorney Enzo Bunyog. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa Attorney Enzo Bunyog YouTube channel natin, subscribe na po kayo. Mapapanood rin po tayo sa isa ko pang Facebook at Meta page, Informador. Kung hindi pa rin po kayo nakafollow sa Informador Meta or Facebook page, follow na po kayo. Dito po mapapanood niyo po dito ang medyo mahaba-habang talakayan. Kaya yung mga gusto ng mahaba-habang talakayan, ito na po yon. Dito po sa Attorney Enzo Bunyog YouTube channel at Informador Facebook or Meta page. Mga kabunyog, pag-usapan natin ngayon ng tatlong topics. Yung abogado ni dating nang yumaong si dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral in interview ni Karen Davila. May nawawala daw na 5 boxes ni Cabral. Grabe to. Pag-usapan natin yan mamaya. Yan. Itong si Attorney Trixie Cruz Angeles, DDS ito na lawyer. Mayroon siyang account sa social media, Luminous. May kasama siya doon, yung isang Amid, ano ba 'yun? Pero doon sa kanyang page, pinakyo si UC Claire Castro. Kaya pala mainit yung ulo ni UC Claire Castro. Ayan, pag-usapan din po natin yan. Panghuling topic natin, kaya huwag kayong aalis, may pangatlo tayong topic. Si Boying Rimulya, ini-issuehan ng mga DDS, iniintriga. Niras daw sa ospital. Para patunayang hindi totoo yan, malakas siya, nasa great shape daw siya. Ayun, nagpa-interview live sa DCRH. O yun, pinatunayan niyang malakas pa siya, sabi ni Boying. Okay, so mga kabunyog, mga kabayan, unahin natin tong topic natin. Siniwalat o binunyag ni Attorney May Divina Gracia ang tumatayong legal counsel, abogada ng yumaong dating DPWH Undersecretary na si Catalina Cathy Cabral, na mayroon daw 5 malalaking mga boxes, mga boxes, nandun ang mga files. May laman daw yun ng mga files at iba pang mga dokumento. Tungkol daw yun sa mga kontrata sa DPWH. Kaya matibay sanang ebidensya yun. Kung ngayon na wala na si Cabral, kung nandyan sana yung yung 5 boxes na yan, malaking tulong sana yan sa pagpapanagot sa mga opisyal ng gobyerno at mga contractors na sangkot sa mga katiwalian. Yan sana yung magiging documentary evidence yan. Parang yan, puno yan ng ebidensya. Kaya lang, ayon sa abogado ni Cabral, nawawala ngayon. Hindi na nila alam kung nasaan. O kaya ito, nasaan na ito? Hindi daw nila alam kung nasaan. Kaya nakakaintriga to, Mukhang maraming madadawit sana doon sa mga ebidensya na yun. Marami sanang mga sigurado, mga matataas na officials, pwedeng mas mataas pa sa ranggo ni UC Cabral. Ito sana yung makakatulong eh. Yan siguro yung mga boxes na yan ng mga files, dokumento na ni Cabral, laman daw ng 5 boxes eh. Yan sana siguro yung ipipresent niya ni Cabral kung natuloy siya sa pag-cooperate bilang state witness. Kaya lang naguguluhan talaga siya kung magi-state witness ba siya o hindi. Pero daw yun, naka-preserve yung mga boxes na yun. Kaya lang ngayon, wala na, hindi na alam kung nasa. Hindi rin kasi malinaw yung sinabi ng abogada. Nandun ba yun sa bahay ni Cabral? Nasa opisina ba yun ni Cabral? Hindi malinaw eh, hindi sa interview. Pero basta't may 5 boxes ni Cabral na preserve niya 'yon, mga importanteng dokumento 'yon, mga importante ang nilalaman noon, pero 'yun nga nawawala ngayon. Ibig sabihin niyan, damaging 'yon. Ibig sabihin niyan, matindi ang mga laman noon. Ang problema, wala na si Cabral, wala na rin, nawawala rin yung mga dokumento na 'yon. Sabi kasi ng abogada ni Cabral, kinukumbinsi si Cabral na mag-state witness. Naguguluhan daw si UC Cabral kung mag-state witness ba o hindi.
Kaya actually, maraming pinatawag na siya sa ombudsman, tapos pinatawag din siya sa ICI, alam niyang ipapatawag din siya sa ano, sa Blue Ribbon. Kaya yung mga panahon daw na yan, itong Disyembre, talagang naguguluhan na si Cabral. Hmm. Kaya lang malaki daw yung hinanakit ni Cabral doon sa kanyang mga kasamahan sa DPWH. Hmm. Bakit daw 40 years siya sa serbisyo, kaagad-agad siyang tinanggal. Summary dismissal. Hindi man lang dinaan sa due process. Pangalawa, yung kanyang mga matataas sa kanya na mga boss niya, parang iniwan na siya. Si Manuel Bunuan na sa Amerika na. Parang tumakas na. Oh. Parang sulo niyang haharapin yung mga yung mga problema. Hmm? Kasi nilaglag na rin siya ni dating DPWH Undersecretary Bernardo. Oh. Tapos yung mga matataas na officials hindi naman nababanggit. Tapos si Secretary Bunuan na boss niya, wala na sa Pilipinas. Oh. Kumbaga na sulo lang siya. Lalabas sulo. Parang sulo niya nang kakargahin yung siya yung magiging scapegoat. Kung mag-aano naman siya, i-state witness naman siya, ilalaglag niya ang mga taong naging malapit sa kanya. Kaya kumbaga grabe daw naguguluhan. Pero nakahanda siya kung ano man ang mangyari, mayroong 5 boxes nga ng mga files, dokumento na nakatago. Hmm? Kaya lang nung mamatay si Cabral, nawala. Sino kaya 'yun? Sinong kumuha nun? Ha? Kaya ano 'to 'no, sa interview ni Attorney May de Binagracia kay Attorney May de Binagracia, maraming mga na-reveal na mga hmm, maraming mga na-reveal na ah, na mga impormasyon. Hmm. Nakailang beses na nga daw palang nagtangkang tapusin ang kanyang buhay, eh. Una, kutsilyo ang ginamit, naagapan lang ng anak. Pangalawa, tumalon sa hagdan, sugatan nga, idinala daw sa ospital. Kaya hindi naman na yung pangyayari doon nung ano ba 'yun, anong petsa ba 'yun? December 19 ba 'yun? Yung pinaniniwalaang nagpakamatay doon sa Cannon Road. Hmm. Anyway, so ano ito, ah, dapat i-account ito, nasaan na ba itong 5 boxes na ito? Dapat mag-cooperate ang pamilya. Mga DPWH ba ang ang kumuha nito? Oh, o NBI o ombudsman, sino ba? Hmm, Saan ba ito nakatago? Sinong kumuha? Dapat imbestigahan 'yan. Malinaw kasi dito nagkakaroon ng cover up, eh. Nagkakaroon ng cover up. Sa totoo lang kung hindi namatay si Cabral, mag-cooperate siya, noon pa natin sinasabi si Cabral talaga yung pinakamaraming nalalaman diyan. Mas marami pang nalalaman kaysa kay Yusek Bernardo. Oh, si Yusek Bernardo nga nung nag-appear, dami ng nadawit, eh. Mas marami, si Cabral kasi siya talaga siya yung nasa planning ng DPWH, lahat ng linalagay doon sa mga projects mga projects, sinong proponents niyan, magkano yan, saan yan. Si Cabral talagang nakakaalam. Kaya ano ito, hmm? Tinanong nga si Attorney May de Binagracia, ba't wala ba siyang planong tumakas? Punta sa ibang bansa? Wala daw. O kaya nung nalaman na tumakas na si Bunuan, bumagsak na yung niya, depressed na siya kasi parang naiwan, sulo na lang siyang haharap sa mga problema. Uh, oh, Yan yung diyan mga kabunyog, mga kabayan. Anyway, dito tayo sa pangalawang natin, issue. Kaya naman pala pikon na pikon si Attorney Trixie Cruz Angeles kaya naman pala pikon na pikon si Yussi Claire Castro. Kay Attorney Trixie Cruz Angeles. Kaya ipapablatter niya. Hindi pinangalanan ni Attorney Trixie Cruz Angeles na si Attorney, nalilito ako dito. Hindi pinangalanan ni Yussi Claire Castro na si Attorney Trixie Cruz Angeles ang DDS lawyer na vlogger na kakaiba-blatter niya. Pero pag sinundan natin yung mga sinasabi, ang sabi kasi ni Yussi Claire Castro,
pinagbantaan siya ng nasabing DDS lawyer vlogger. Hmm. Ang sinabi daw, ang sinabi umano, ha, kapag wala ka na sa ano, ha, kapag sana maintindihan mo na oras na nilaglag ka ng humans mo, appendix at coccyx mo lang ang walang latay. Resulta ng mga pinagagawa mo. So, ang interpretation dito ni Yussi Claire Castro na ano lang, appendix mo lang ang walang latay, pag wala na siya sa gobyerno, hindi na siya kayang protektahan ng kanyang mga ano, ng kanyang mga superiors o boss at wala na siya sa proteksyon ng gobyerno kasi hindi na siya spokesperson, palas press officer. Parang binabantaan dito sa post na ito na appendix mo lang daw ang walang latay. O kaya medyo ano doon, sa tingin ni Yussi Claire Castro doon, pagbabanta yon. Kaya iba-blatter niya. Ngayon, hindi niya binanggit kung sino yon. Kaya lang, sa Facebook, mayroong post ni Luminous by Trixie Cruz Angeles and Amid Paglinawan. Ito yung laman. Nakakatuwa si Claire Castro sa Chucky series niya na para bang naniniwala siyang siniseryoso siya ng tao. Kaya niya din naiintindihan ng tao na tauhan lang siya. At yang inasal niya ay umaayon lang sa taong nasa poder o di kaya asawa ng nasa poder. Claire, sana naiintindihan mo na alam naming tuta ka lang. Sana rin sa bagong taong ito, maintindihan mo na oras na nilaglag ka ng humans mo, appendix at coccyx mo lang ang walang latay. Resulta ng mga pinagagawa mo. Yan, hayaan mo na yung mga nasa taas. Mahirap talaga yan silang gantihan. Pero ikaw, ay, ewan. Alam namin yung Chucky stunt mo na yan ay di sa iyo. Di mo tipo ang nanglalait, di bagay, di mo gamay, bakikaw ka, awkward ba? Pero sige, sa ikaliligaya mo, aayuda kami sa pagpapanggap mong magka-level kayo ni Lisa. Ano ba naman yon sa pangkamakabayan, di ba? O siya, pakyu ka, si New Year sa'yo. Yun, yung huling words, ano? O siya, pakyu ka, si New Year sa'yo. Kaya, matindi rin ito, ano? Ewan ko kung si Atty. Trixie Cruz Angeles mismo ang sumulat nito o si Amid Paglinawan. Kasi ang nakalagay ng pangalan ng page ay ano Luminous by Trixie Cruz Angeles and Amid Paglinawan. Anyway, mga kabunyo mga kabayan, mainit yung issue na yan. Medyo masama, mapikon talaga, galit si Yussi Claire Castro. Kasi sa tingin niya, pagbabanta yun sa kanya. Na ang tingin niya, ang banta sa kanya, pag wala na siya sa gobyerno, hindi na siya palas press officer, ha? Abangan mo. Appendix mo lang ang walang latay. Sabi nga ni Yussi Claire Castro, anong gagawin nila sa akin? Papatayin ako? Hindi maganda yan, sabi niya. Kaya, iba-blatter niya daw. Iba-blatter niya. Pero hindi niya pinangalanan kung sino. Basta sabi niya, DDS na lawyer, vlogger. Ako nga, nagtatanong din, sino bang DDS lawyer vlogger? Kaya lang nakita ko itong post na ito, yung sinasabi ni Yussi Claire Castro na appendix mo lang ang walang latay, ay nandito sa post ni Luminous by Trixie Cruz Angeles. Oh, ano to? Pareho spokesperson ano? Si Trixie Cruz Angeles, dating spokesperson yan. Si Yussi Claire Castro, current or siya yung kasalukuyan. Pero pareho sila spokesperson ng Marcos administration. Kaya lang si Trixie Cruz Angeles, spokesperson ng Marcos administration pagsimula ng Marcos administration, yung magkasama pa ang unit team. Ang executive secretary noon si Vic Rodriguez. Magkasama sila nila Yussi Claire Castro ni Trixie Cruz Angeles. Ang ranggo pa nga noon ni Trixie Cruz Angeles, secretary ng PCO. Kaya mataas ang ranggo niyan. Si Claire Castro, undersecretary lang yan. Ang secretary si Dave Gomez. Pero pareho sila spokesperson. Kaya lang ang tawag kay Trixie Cruz Angeles noon, spokesperson. Ang tawag kay Claire Castro, palas press officer. Pero pareho lang yung trabaho. Kaya lang yung rank, secretary ang cabinet rank ang ni Trixie. Pero
Dahil nga mayroong mga kapalpakan si Trixie Cruz Angeles, kasabay ng kapalpakan ni Vic Rodriguez, sinibak. Oh, kaya sinibak yan na sabayan. Sabayan na sinibak si Trixie Cruz Angeles at saka si hindi, oh yan, saka si Attorney Vic Rodriguez. Hmm? Anyway, mga kabunyog, mga kabayan, dito tayo kay Boying Rimulya. Hmm? Sa simula pa lang ng taon, talagang pinagpistahan ng mga DDS, tinarget kaagad si Boying Rimulya. Ha? Tinad, ano kaagad, tinarget kaagad ng intriga. At ang intriga kay Boying, bakit wala si Boying? Hindi na naririnig. Tapos bigla, ilang linggong walang naririnig kay Boying. Hindi naman naturalisa ni Boying yun eh. Bago yung December 15, inaabangan na si Boying. Bakit inaabangan na magsasalita? Ay kasi nga, ang sabi niya, bago mag-December 15, lalabas ang mga arrest warrants ng mga big fish. Yung mga malalaking isda, senador, kongresista. At magpapasko ang mga yan sa kulungan. So hinihintay si Boying doon bago mag-December 15. Kaya lang, habang hinihintay siya, nag-December 15 na, wala namang arrest warrants. Hanggang sa nagpasko na, wala namang na-aresto. So hinahanap si Boying. Tapos ngayon, hindi makita. Pag simula ng taon, hindi marinig. Bigla ngayon kumalat ang intriga. Niras sa hospital. Nasa ICU si Boying Rimulya. Ang nagkakalat niyan, mga DDS din. Pero sabi nila, reliable source, reliable source. Ang problema kay Boying, hindi naman siya nagsasalita. Kung hindi naman totoo 'yon, ang dali niya lang naman magsalita. Hindi totoo 'yan, ito ako. Wala. Mga ilang araw wala siyang statement. Tapos ang nagsalita, yung kapatid niya, si Secretary of Interior and Local Government John Vic Rimulya. Sabi ni John Vic Rimulya, hindi, malakas ang kapatid ko. Kalalaro niya nga lang ng golf kaninang umaga. At saka bukas, sabi niya, magkikita kami. Sabi ni John Vic, ni John Vic. Tapos si Assistant Ombudsman Miko Clavano, naglabas din ng statement. Sabi niya, hindi, malakas ang boss ko. Nag-breakfast nga kanina, sinigang. Sinigang daw ang breakfast. Kaya lang si Boying wala, hindi nagpapakita. Di lalong nadagdagan yung intriga. Ang mga DDS pa naman, ang intriga nila, sabi ng mga DDS, sinundo na ba ni Akop si Boying? Susunod na ba kay Akop? Matindi. Tapos pati si Ruey Naguanzon, nung lumabas na sabi ni John Vic Rimulya naglaro pa ng golf, sinong kalaro niya? Si Akop? Ganun pa yung mga banat ni Ruey Naguanzon eh. Talagang iniintriga si Boying. Ngayon, biglang lumabas si Boying Rimulya. Nagpa-interview sa DCRH. Live. Live. At siya, pinakita niya na malakas siya, walang tusok sa kanya o anuman. At siya, inaalas kanya ngayon yung mga nagkalat ng intriga sa kanya. Huwag niyong sabihin AI to, sabi niya. Yun. Kaya pinakita ni Boying na hindi totoo yung mga intriga sa kanya at malakas pa siya. Malakas pa siya. Sabi niya, I'm in great shape. Hindi, ang problema naman pala kasi kay Boying, nung kinontak siya ng media na ma-interview, ayaw niya ring magpa-interview eh. Tapos nag-respond lang siya through text message, I'm in great shape. Di lalong nagdududa na naman. Great shape ka tapos ayaw mo magpa-interview, hindi ka naman dating ganyan. Pero nung sumunod na araw nga, nag-appear na siya sa DCRH. Live na yun. Anyway, hindi rin natin maintindihan ano bang nangyari kay Boying. Bakit bigla siyang nagbago? Yung dating Boying na agresibo, laging nagpapa-interview, nag-a-update sa media. Hindi si Miko Clavano ang nag-a-update sa media, siya. Si Miko Clavano, mga formal na mga announcements. Pero yung anumang gustong malaman ng media, lagi siya, readily available sa interview. Biglang wala. Ano ba nangyari? Sinabihan siya na wag nang magpapa-interview? O nahihiya siya dahil hindi nangyari ang niya? Mga sinabi niya, hindi natin alam. Kaya nga, tataka rin tayo kay Boying. Ano bang nangyari kay Boying? Pero,
Ang isang bagay na malinaw dito, yun na nga, na pinakita ni Boying na hindi siya dinala sa ospital. Hindi siya nasa ICU. Ngayon, ang warning ni Boying, abangan nyo, ngayong taon, mayroon yan, huli na problema. Ang pag sinabi mo ngayong taon, ano ba yan? Hanggang December, ngayong taon pa rin naman yan. Yung kaya lang, na ano na rin siguro, nahihiya na rin magsabi kung kailan. Dati kasi talagang may pitsa pa eh. Bago ang December 15, may lalabas na arrest warrants at magpapasko sa kulungan. Ganun ngayon wala na. Sabi niya, abangan nyo, ngayong taon maraming maaaresto. Makukulong. Big fish. Kaya lang wala nang masyadong impact eh. Una, ang sabi niya ngayong taon, ay di ang haba no. Pangalawa, hindi na nga nangyari yung una niyang sinabi. Ang sabi niya ni Laila de Lima, parang paputok na substandard. Substandard daw na paputok. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, talagang matindi ang galit ng mga DDS kay Boying eh. Una, siya talaga yung nagmaniobra ng pag-aresto kay Duterte at pagdala sa ICC. Pangalawa, ngayon na naman sa mga investigasyon dito sa flood control at pagkaso ng flood control, tatamaan dito, karamihan kakampi ng Duterte. Sila Villanueva, sila Jingo Estrada, sila Chis Escudero, o yun. Kaya galit sila kay Boying Rimulya. Mainit ang dugo nila dito eh. Anyway, mga kabunyog, mga kabayan, yan ang ating talakayan tungkol kay Boying. Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo.